Kakulangan sa pagkain at malinis na tubig ang idinadaing ng mga kababayan natin sa Bulacan matapos ang ilang araw ng hagupit ng habagat. Ang ilang residente nanghuhuli na ng dagang bukid para lang may makain. Pero sa kabila ng sitwasyon, marami sa kanila ang ayaw pa ring lumikas. Live mula sa Bulacan, may report si Sherry Ann Torres. She? Yes, Jessica, katunayan, ang madalas na kinakatwiran ng mga residente ng mga binabahang barangay sa Kalumpit ay mas gusto nilang bantayan yung kanilang mga bahay. Gayon din yung mga kanilang mga anak dahil nahihirapan sila sa mga evacuation center. At gaya nga ng sinabi mo kanina, kanya-kanya rin sila ng diskarte kung paano nila lalagyan ng laman ang kanilang mga sikmura. Sa aming pag-iikot kanina kasama ang Bulacan Rescue Team sa Kalumpit, nakilala namin ang 11 anyos na si William Elijah. Bitbit niya ang nahuling 2 malaking dagang bukid para maiulam ng kanyang pamilya. Wala na raw kasing makain sa kanilang lugar. Paano mo siya nahuli? Kwento mo. Pinalo po. Pinalo? Nakita mong dumalangoy? Opo. Pinalopan ko po eh. Nilutuin po. Anong klaseng luto? Nadobo po. Si tatay dahil wala na makain ng pamilya, 3 alagang manok na raw ang kinatay nila mula nang bahain sila nung Martes. Mga bunga ng kamansi at papaya rin ang kanilang pantawid gutom. Pero kahit halos wala na makain, mas pinili pa rin nilang manatili sa kanyang bahay. Baka hindi na. Medyo kaya pa naman eh. Pagka kung sakasakaling lilipat na lang kami. Naayos ko lang itong baka namin. Kung sakasakaling buwan nga. Mamamasal ko kayo. Ibili kasi mga bata. Nanatiling hanggang leeg ang baha sa ilang barangay ng Kalumpit. Kaya ang mga residente nasa 2nd floor o bubong ng kanilang mga bahay. Ang mga bata enjoy sa paglangoy sa baha. Ang mga pinili namang magpa-rescue sa itaas ng barangay hall pansamantalang tumitigil. Hirap po dahil kulang sa pagkain. Mula alas 10 ng umaga hanggang ngayon na mag-aalauna ng tanghali, 3 barangay yung 4 na beses na inikutan ng rescue team ng Bulacan. Pero maliban dun sa naisakay namin kanina na mga nakisakay lang para magpahatid sa doktor pero babalik din sa kanilang mga bahay, walang sumama talaga para magpadala sa evacuation center. Ang tanging bilin lang nila, dalan sila ng pagkain at saka ng tubig. Ayaw nila umalis sa kanilang mga bahay. Ngayon pauwi kami, ang nakasakay dito sa boat na ito, kami-kami pa rin. Wala namang magawa ang rescue team, pero nag-aalala sila dahil tiyak daw natataas pa ang baha sa Kalumpit dahil pababa na ang tubig galing sa Pangasinan, Pampanga at Zambales. Senyales ang tumataas at aktibong agos ng tubig sa Labangan Channel. Kung binibigyan sila ng babala na lumikas na. Hindi naman sila pipiliting umevacuate kung hindi talagang manganganib sila eh. Sa Hagonoy, pansin na rin ang unti-unting pagtaas ng tubig. Nasa 12 barangay na ang apektado ng baha sa Hagonoy. Jessica, yung kaninang umaga na halos 58,000 evacuees na naitala ng PDRRMO dito sa Bulacan, ngayon ay lampas na lamang ng 15,000 individuals. 7 pa rin ang naitatala doon sa casualty list, samantalang doon naman sa mga listahan ng mga baha pa rin na munisipalidad, pinakamalalim pa rin ang Kalumpit, Hagonoy at ang Obando. Jessica? Tumataas yung tubig pero ayaw pa rin umalis na marami nating mga kababayan dyan. Parang kung sabi nung na-interview mo, hanggat kaya pa nila, dun muna sila sa kanilang mga tahanan. Pero hindi ba delikado nga yan? Oo, Jessica, pinapaliwanag nga rin kanina nung leader mismo ng rescue team na delikado talaga ito. Pero ang sinasabi naman nung pinakaama ng kanilang tahanan, kaya pa naman daw nila. Tinatanong ko kung hanggang saan nila kakayanin. Sabi niya, meron pa raw 5 baitang yung hagdan nila sa loob ng kanilang bahay. Kaya pwede pa sila magstay doon. Oras daw na yun ay abutin at umabot talaga sa pinaka 2nd floor. Yun daw ang gagawin nilang senyales para umalis doon. Pero hindi sila sa evacuation pupunta, kundi doon sa mga kamag-anak nila na nasa mas patag o mas mataas na lugar sa Kalumpit. Jessica? Okay, maraming salamat, Sherry Ann Torres.